Isang gabi ng Setyembre 2018, nabasag ang katahimikan ng isang subdivision sa Silay City, Negros Occidental matapos sumalakay ang mga lokal na pulisya sa isang bahay sa loob ng village. Dahil sa isang emergency report, hinalughog ng pulisya ang tirahan ni Denver Villafuerte, 43 anyos, kung saan isang nakakakilabot na sitwasyon ang natuklasan. Sa basement ng bahay kung saan maririnig ang mahihinang sigaw, natuklasan ang isang stainless steel table kung saan nakahiga ang isang babae. Duguan, nanghihina at hirap nang magsalita. Agad siyang dinala sa ospital upang bigyan ng paunang lunas. Ngunit hindi lamang pala ang babae ang biktima sa bahay na iyon. Sa parehong basement, nakita ng mga pulis ang isang lagusan. Habang sinusundan ito, ay napansin ng mga operatiba ang kakaibang amoy at sa dulo ng lagusang iyon, natuklasan ang isang hukay na naglalaman ng mga kalansay at labi ng mga tao na matagal na palang nawawala. 3 buwan bago ang raid sa bahay na iyon ni Denver, isang pamilya ang bagong lipat pa lamang sa subdivision kung saan siya nakatira. Ang padre de pamilya, si Manny Dumantay, 38 anyos, ay isang electrician na matagal nang nangangarap magkaroon ng sariling bahay para sa kanyang asawang si Normalyn at sa kanilang nag-iisang anak. Sa loob ng maraming taon, nagsikap si Manny sa iba't ibang electrical projects sa Negros Occidental. Mula sa maliliit na kontrata hanggang sa mas malalaking proyekto, unti-unti siyang nakaipon ng sapat na pera upang makabili ng housing unit sa isang subdivision sa Silay City. Para sa kanyang pamilya, yon ang simula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Tahimik at maayos ang lugar. Karamihan sa mga residente ay magkakakilala at madalas na nagkukumustahan sa labas ng kanilang mga bahay. Ngunit may isang bahay na kapansin-pansin. Ito ang bahay sa kabilang lote na kaharap ng unit ni Manny. Dito nakatira si Denver Villafuerte. Hindi nagtagal matapos silang lumipat, nagkaroon ng pagkakataon sina Manny at Normalyn na makasalubong ang kapitbahay. Magalang nila itong binati at nagpakilala bilang mga bagong residente ng subdivision. Ngunit isang matipid na ngiti lamang ang isinagot ni Denver bago agad pumasok sa kanyang bahay. Noong una ay wala namang kakaiba roon. May mga taong sadyang pribado lamang at ayaw makisalamuha sa iba. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Manny na kakaiba ang pamumuhay ng kanilang kapitbahay. Ayon sa ilang residente, halos isang dekada nang nakatira si Denver sa subdivision. Sa loob ng panahong yon, bihira siyang makita sa mga pagtitipon ng komunidad. Wala ring nakakaalam kung may trabaho ba siya o kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan sa buhay. Madalas siyang makita na mag-isang umaalis sakay ng kanyang sedan at babalik lamang makalipas ang ilang oras. Para sa karamihan, isa lamang siyang tahimik na residente. Ngunit para kay Manny, may bagay sa lalaking iyon na hindi niya maipaliwanag. Dumating ang araw na lalo pang nagpalakas sa kanyang kutob sa lalaki. Isang Sabado ng umaga noong Hulyo 2018, naglalaro ng remote control helicopter
ang kanyang anak sa harap ng bahay. Habang lumilipad ang laruan, aksidente itong napadpad sa bakuran ni Denver. Nagkataong nakita ni Manny na maagang umalis si Denver sakay ng kotse nito, kaya naisip niyang kunin agad ang laruan bago pa makauwi ang kapitbahay. Wala naman siyang ibang intensyon. Pupulutin lamang niya ang helicopter at agad na aalis. Ngunit habang nasa bakuran siya, may narinig siyang kakaiba. Tila kalabog at may hinang ungol na nagmumula sa loob ng bahay. Tahimik ang buong paligid at alam niyang wala roon si Denver, kaya't sigurado siyang walang ibang tao sa bahay. Ilang segundo siyang nakinig, ngunit maya-maya ay tumahimik din ang lahat. Dahil sa kaba, mabilis niyang kinuha ang laruan ng anak at bumalik sa kanilang bahay. Hindi niya agad sinabi sa asawa ang kanyang narinig. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sariling baka guni-guni lamang niya iyon. Ngunit sa mga sumunod na araw, paulit-ulit iyong bumalik sa kanyang isip. Habang lumilipas ang mga linggo, may iba pa siyang napansing kahina-hinala. Napansin niya ang ilang pagkakataon kung saan may hindi pamilyar na tao na pumupunta sa bahay ni Denver. Kadalasan ay mag-isa lamang ang mga ito, may lalaki at meron ding babae. Makikita niya ang mga ito na pumapasok sa gate at kumakatok sa bahay. Sa loob ng 3 buwan ng kanilang paninirahan sa loob ng subdivision, tinatayang 3 ang nakita niyang estrangherong pumasok sa bahay. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi niya nakitang umalis. Sinubukan niyang banggitin ang kanyang obserbasyon sa ilang kapitbahay, ngunit karamihan ay hindi nagbibigay ng pansin. Ayon sa kanila, pribadong tao si Denver at marahil ay may sariling buhay na ayaw ipaalam sa iba at hindi na kailangang panghimasukan pa. Dahil sa patuloy na pag-aalala, minsan ay lumapit si Manny sa lokal na pulisya upang ibahagi ang kanyang mga napapansin. Gayunpaman, sinabi sa kanya na mahirap magsagawa ng investigasyon kung wala namang konkretong ebidensya o formal na reklamo mula sa sinumang nawawalang tao o biktima na direktang maiuugnay kay Denver. Umuwi si Manny na hindi pa rin mapakali. Habang lumilipas ang mga araw, mas naging mapagmasid siya sa galaw ng kanyang kapitbahay. Pagsapit ng 14 ng Setyembre 2018, isang pangyayari ang muling nagpatibay sa kanyang kutob. Bandang hapon, may dumating na isang hindi pamilyar na babae sa bahay ni Denver. Maganda at maayos ang postura nito. Tinatayang nasa edad lagpas 20 anyos ito. Dahil sa mga naunang pangyayari, agad na kinuna ni Manny ng larawan ng babae gamit ang kanyang cellphone. Habang lumalalim ang gabi, lalo siyang nabalisa nang hindi makitang umalis ang babae. Dahil dito, nagtangka siyang magtungo sa bakuran ni Denver bandang hating gabi at muli niyang narinig ang mahihinang tunog mula sa loob ng bahay ng lalaki. Sa pagkakataong iyon, hindi na niya nagawang baliwalain ang kanyang narinig. Dahil sa takot at pag-aalala, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tumawag sa pulisya. Ipinaliwanag niya ang lahat ng kanyang mga napansin sa nakalipas na mga buwan. Ipinakita rin niya ang mga larawan ng babaeng nakuhanan niya nang pumasok ito sa bahay ni Denver. Ipinarinig din ito ang mahihinang sigaw
na maririnig mula sa loob ng bahay ng lalaki. Hindi nagtagal ay dumating nga ang mga awtoridad sa subdivision. Noong una, sinubukan nilang kumatok at tawagin ang may-ari ng bahay, ngunit walang sumagot. Dahil sa impormasyon at recordings na naipakita ni Manny, nagpasya silang sapilitang pumasok sa loob ng bahay. Pagpasok sa loob ng bahay ay nakita ng mga pulis ang isang anino na nagtangkang tumakas mula sa bintana ng banyo, ngunit bago pa siya tuluyang makaalis ay naharang na siya ng isang pulis at agad na napusasan. Kinilala ang lalaki bilang ang mismong may-ari ng bahay na si Denver Villafuerte. Matapos ang pag-aresto sa kanya, dahan-dahang hinalughog ng mga pulis ang bawat silid. Sinundan nila ang mahinang tunog na animoy humihingi ng saklolo hanggang sa matunto nila ang isang silid sa basement ng bahay. At doon na natagpuan ang isang eksenang hindi nila malilimutan. Sa silid na yun, nakahiga ang isang babae sa ibabaw ng stainless steel table. Siya ay duguan, nanghihina at halos hindi na makapagsalita. Kalaunan ay nakilala siya bilang si Angelica Bagunas, 25 anyos, ayon na rin sa ID na nasa loob ng bag na nakita sa silid. Habang inililigtas ng mga awtoridad, natuklasan din sa basement ang iba't ibang kagamitan na karaniwang ginagamit sa mga medical procedures, kabilang ang mga scalpel, forceps at iba pang instrumento. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang mga sumunod nilang natuklasan. Sa basement ay nakita ang isang lagusan na nagdurugtong sa isa pang bahagi ng bahay na madilim at amoy kemikal. Ilang kapulisan ang binagtas ang lagusang iyon at sa dulo nito ay nakita ang isang hukay na may nakagigimbal na tanawin. Naglalaman ito ng mga bangkay at kalansay ng tao. Ang ilan ay tila ilang linggo o buwan pa lamang na naroon, habang ang iba naman ay matagal nang nakalibing. Sa gabing yun, tuluyang natuklasan ang misteryo sa loob ng bahay ni Denver Villafuerte. Nagsimula na ngang mabunyag ang isa sa pinakamadilim na lihim na matagal nang nakatago sa loob ng subdivision. Matapos maaresto si Denver, agad na sinimulan ng mga investigador ang mas malalim na pagsisiyasat sa kanyang nakaraan. Habang kinikilala ng forensic team ang mga bangkay at kalansay na natagpuan sa ilalim ng basement, sinubukan naman ng mga awtoridad na alamin kung paano nagsimula ang mga krimeng iniuugnay sa kanya. Sa unang tingin, tila ordinaryong tao lamang si Denver. Wala siyang nakaraang record ng kaso sa pulisya. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang isang mas madilim na larawan. Lumabas na si Denver ay anak ng yumaong surgeon na si Dr. Renato Villafuerte, isang kilalang doktor sa Negros Occidental noong mga nakaraang dekada. Ayon sa mga dating nakakakilala sa pamilya, mahigpit at mataas ang inaasahan ng doktor sa kanyang nag-iisang anak. Mula pagkabata, nais umano ni Dr. Villafuerte na sundan ni Denver ang kanyang yapak sa larangan ng medisina. Ngunit ayon sa ilang dating kaklase at kakilala, hindi yun ang gusto ni Denver. Mas interesado siya sa ibang bagay at madalas na nahihirapang abutin ang mga pamantayang itinakda ng kanyang ama. Habang lumalaki, naging mas mahigpit umano ang pagtrato sa kanya ng ama. Hindi umano hinahayaan si Denver
na makisalamuha sa ibang mga bata. May mga pagkakataon din umanong ikinukulong siya ng kanyang ama sa basement bilang parusa sa tuwing hindi nito natutugunan ang mga inaasahan sa kanya. Bagamat hindi naganap na mapatunayan ang lahat ng mga kwentong ito, pare-pareho ang naging paglalarawan ng mga taong nakakakilala sa pamilya ni Denver Villafuerte. Ayon sa kanila, lumaking tahimik, mailap at madalas nag-iisa si Denver. Pagsapit ng kolehiyo, sinubukan niyang kumuha ng kursong medical technology, ngunit hindi niya ito natapos. Ayon sa records na nakuha ng mga investigador, ilang beses siyang huminto sa pag-aaral hanggang sa tuluyan na nga siyang hindi nakagraduate. Pagkatapos nun, lalo siyang naging mailap sa ibang tao. Noong 2007, namatay si Dr. Renato Villafuerte. Sa pagkamatay ng kanyang ama, tuluyan na ngang naulila si Denver at napunta sa kanya ang lahat ng ari-arian ng pamilya, kabilang ang isa sa kanilang mga bahay na matatagpuan sa subdivision. Doon siya tuluyang nanirahan ng mag-isa. Sa loob ng maraming taon, bihira siyang mapansin ng mga kapitbahay. Tahimik siyang namumuhay ng pribado, ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay may unti-unti na palang nabubuong lihim. Ang basement ng lugar ng kanyang masasamang alaala nung bata pa siya ay siya ring lugar na kalaunan ay naging sentro ng kanyang mga krimen. Habang sinusuri ng mga awtoridad ang bahay, natuklasan nilang maraming bahagi ng basement ang sadyang binago at inayos. May mga nakatagong silid, reinforced na pinto, at mga bahagi ng sahig na paulit-ulit na hinukay at tinabunan sa paglipas ng mga taon. Unti-unti ring lumabas sa forensic examination na hindi lamang iisa o dalawang tao ang naging biktima. Mas marami pa. Habang nagpapatuloy ang paghuhukay sa basement at pagkilala sa mga labi ng mga biktima, sinuri naman ng mga digital forensic investigator ang mga computer, hard drive at iba pang electronic devices na nakuha sa bahay ni Denver. Doon nila natuklasan ang isa sa pinakamahalagang ebidensya sa buong kaso. Sa loob ng kanyang computer ay natagpuan ang dose-dosenang email accounts at social media profiles na gumagamit ng iba't ibang pangalan at pagkakakilanlan. May mga account na nagpapakilalang recruiter para sa trabaho sa ibang lungsod. May ilan namang nagpapanggap na photographer na naghahanap ng modelo. Ang iba naman ay nag-aalok ng trabaho bilang personal assistant, secretary, o sales representative. Lahat ng mga account na yon ay iisang tao lamang ang gumagamit. Si Denver Villafuerte. Ayon sa investigasyon, dito nagsisimula ang kanyang modus. Karaniwan niyang target ang mga taong naghahanap ng trabaho o dumaranas ng problema sa pera. Pinipili niya ang mga aplikanteng madaling mahikayat sa pangakong magandang kita at mabilis na trabaho. Kapag nakakakuha na siya ng interesadong aplikante, inaanyayahan niya ito sa kanyang bahay para sa isang interview o personal na meeting. Dahil matatagpuan ang bahay sa isang maayos at tahimik na subdivision, wala umanong dahilan para maghinala ang karamihan sa kanyang mga biktima. Pagdating sa bahay, pinapainom umano niya ang mga ito ng tubig, soft drinks o kape na may halong pampatulog. Kapag nawala na ng malay ang biktima, saka na niya dinadala sa basement. Doon nagtatapos ang mga bakas ng maraming nawawalang tao.
Mas nagulat pa ang mga investigador nang matagpuan nila ang isang detalyadong digital record sa computer ni Denver. May mga pangalan, litrato, contact information, at personal na detalye ng mga taong nakipagkita sa kanya sa loob ng maraming taon. Para itong talaan ng kanyang mga naging biktima. Isa-isang sinuri ng mga awtoridad ang listahang iyon at sinimulang ikumpara sa mga ulat ng mga nawawalang tao mula sa iba't ibang bahagi ng Visayas. Hindi nagtagal ay nagsimulang tumugma ang ilang pangalan. Kung pagbabatayan ng records, aabot sa mahigit 20 katao ang naging biktima ni Denver. Isa sa mga unang natukoy ay si Jennifer Alvarado, 22 anyos, na nawawala mula pa noong Agosto 2015. Ayon sa kanyang pamilya, nagtungo siya noon sa Bacolod para sa isang job interview matapos makatanggap ng alok mula sa isang recruiter online. Mula noon ay hindi na siya muling nakita. Kasunod nito ay natukoy rin si Ronald Dizon, 28 anyos, na nawawala mula Enero 2016. Muling nakita si Ronald matapos makipagkita sa isang recruiter na nag-alok ng trabaho sa internet. Meron ding pangalan ni Maricar Goles, isang single mother mula sa Antique. Noong 2014, umalis siya para mag-apply sa isang trabahong nakita niya online. Hindi na siya nakabalik mula noon sa kanyang mga anak. Sa loob ng maraming taon, hindi alam ng kanilang mga pamilya kung ano na ba ang nangyari sa kanila. May ilan na umasa pa ring buhay ang kanilang mahal sa buhay. May ilan namang naghintay ng tawag o mensahe na hindi na kailanman dumating. Ngunit habang isa-isang natutukoy ang mga kalansay sa ilalim ng bahay ni Denver, unti-unti ring nabibigyan ng sagot ang mga tanong na halos isang dekada nang bumabagabag sa kanilang mga pamilya. Matapos ang pag-aresto kay Denver Villafuerte, nagsimula ang isa sa pinakamalalaking kasong kriminal na nasaksihan ng Negros Occidental sa mga panahong iyon. Sa loob ng maraming buwan, patuloy na sinuri ng mga forensic experts ang mga kalansay at labi na natagpuan sa ilalim ng basement. Kasabay nito, isa-isang tinawag ng mga investigador ang mga pamilya ng mga nawawalang tao upang maging testigo sa kaso. Ngunit sa lahat ng ebidensyang nakalap ng mga awtoridad, isa ang itinuturing na pinakamahalaga. Ito ay ang testimonya ni Manny Dumantay na nagbigay ng daan upang matukoy ang krimen at si Angelica Bagunas, ang 25 anyos na babaeng natagpo ang buhay sa basement noong gabi ng raid. Matapos sumailalim sa gamutan at ilang buwang psychological counseling, unti-unti niyang naisalaysay sa mga awtoridad ang kanyang karanasan. Ayon kay Angelica, nakilala niya si Denver sa pamamagitan ng isang online advertisement na ipinost ng isang photographer na naghahanap umano ng modelo para sa isang clothing brand. Dahil sa potensyal na kita at karanasan sa modeling, nagpa siya umano si Angelica na makipag-usap ng personal para sa casting, ayon na rin sa requirements sa job posting. Noong 14 ng Setyembre 2018, nagtungo siya sa bahay ni Denver para sa inaakalang interview. Ngunit hindi na siya nakalabas. Ayon sa kanyang salaysay, pinainom siya ng lalaki ng orange juice at hindi na niya maalala ang sumunod na mga sandali. Nang magising siya, nasa basement na siya.
Ang mga detalyeng ibinigay ni Angelica ay tumugma sa maraming ebidensyang natagpuan ng mga pulis sa loob ng bahay. Sa paglilitis, isa-isang iniharap ng prosecution ang mga kagamitan mula sa basement, ang mga digital records mula sa computer ni Denver, at ang mga personal na gamit ng mga biktima na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng bahay. Habang nagpapatuloy ang kaso, isa-isang dumating sa korte ang mga pamilyang maraming taon nang naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. May mga magulang na halos nawala na ng pag-asa. At meron ding mga anak na matagal nang naghihintay na muling makauwi ang kanilang mga magulang. Sa pamamagitan ng forensic evidence at DNA testing, unti-unting nakilala ang ilan sa mga kalansay na natagpuan sa basement. Lumitaw rin na isa sa mga natukoy na biktima ay nawawala pa noong 2009. Ibig sabihin, halos isang dekada nang ginagawa ni Denver ang kanyang mga krimen bago siya tuluyang nahuli. Sa huli, napatunayang guilty si Denver at hinatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Para sa mga pamilya ng biktima, hindi na maibabalik ng anumang hatol ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit kahit paano, natapos na rin ang mahabang paghihintay nila ng kasagutan. Samantala, nanatiling tahimik ang bahay na minsang pinagmulan ng takot sa subdivision. Kalaunan ay isinara ito at iniwan na lamang na walang nakatira. Minsan habang nasa bakura ng kanyang bahay, napapatingin pa rin si Manny Dumantay sa lumang bahay sa kabilang lote. At sa tuwing naaalala niya ang mga pangyayari, bumabalik sa kanya ang araw na napadpad ang maliit na remote control helicopter ng kanyang anak sa bakuran ni Denver. Isang simpleng aksidente na sa unang tingin ay walang kahalagahan. Ngunit yun pala ang magiging simula ng pagbubunyag sa isa sa pinakamadilim na lihim na matagal nang nakatago sa likod ng isang ordinaryong bahay sa subdivision. At kung hindi dahil sa isang ama na piniling sundan ang kanyang kutob, maaring marami pang pamilya ang patuloy na naghihintay ng sagot na hindi sana nila kailanman makukuha.